Haharap sa tiyak na kamatayan, tuluyan akong nanigas. Nilamon ako ng takot, pero hindi ako pinatay ng babae. Sinabi niyang hindi kami magkaaway. Doon ko napansin ang simbolo ng Sacred Mountain at ang magic eye sa suot niya. Pinuri niya ako dahil mahilig akong magbasa. Pagkatapos, tinanggal niya ang hood at nagpakilalang si Nightingale. Napanganga ako sa ganda niya at agad kong naisip na isa siyang mangkukulam. Pilit kong tinago ang kaba at tinanong kung bakit siya narito dahil mukhang hindi niya balak akong patayin. Pinasalamatan ako ni Nightingale sa pagligtas kina Ana at Nana at sa pag-aalaga ko sa kanila. Nabigla ako roon. Ipinaliwanag niyang may narinig siyang nahuling mangkukulam kaya pumunta siya para iligtas ito, pero nagulat siyang hindi ko pinatay si Ana. Isang linggo niyang binantayan si Nana at nalaman niyang isa rin itong mangkukulam. Kahit hindi niya maintindihan kung bakit hindi ko tinitingnan ang mga mangkukulam bilang halimaw, nagpasalamat siya sa ngalan ng Witch Cooperation Association. Lumapit siya sa kama ko at sinabing nakakapagod makipag-usap ng nakatayo, kaya pinaupo niya ako sa tabi niya. Napansin ni Nightingale na kabado pa rin ako, na normal lang dahil kanina lang ay may kutsilyo siya sa leeg ko. Kahit takot na takot ako, umupo ako dahil alam kong kung gusto niya akong patayin, patay na ako. Huminga ako ng malalim at tinanong ulit kung ano ang pakay niya. Marahang hinaplos ni Nightingale ang mukha ko at sinabing sa mata ng karamihan ay takot ang nakikita niya kapag mangkukulam ang kaharap, pero sa akin ay puro kuryosidad. Dahil sa invisibility magic niya, sinundan niya raw ako buong linggo at nakita niya ang lahat, kahit ang mga kakaiba kong ginagawa bago matulog. Tinanong ko kung bakit ngayon lang siya nagpakita. Ipinaliwanag niyang kanina ay pumasok ang head chambermaid ko para magdala ng alak at nilagyan iyon ng lason. Parang binagsakan ako ng bato. Nilason ako ng sarili kong lingkod. Ngumiti si Nightingale at sinabing mukhang hindi palaligtas ang lugar ko gaya ng iniisip ko. Napagtanto kong iniligtas niya ang buhay ko kaya nagpasalamat ako, pero sinabi niyang ginawa niya iyon dahil iniligtas ko si Ana, kaya patas na kami. Pagkatapos, sinabi niyang kailangan niyang isama sina Ana at Nana. Nabigla ako at tinanong kung saan. Dadalhin daw niya ang mga ito sa Witches Association dahil doon sila nararapat. Ipinaliwanag niyang doon lang makakapamuhay ang mga mangkukulam ng payapa, walang pang-uusig o diskriminasyon. Sinabi ko na sa border town ay hindi rin sila uusigin at may maayos akong kontrata at sahod para sa kanila. Sumang-ayon si Nightingale pero may isang bagay daw na hindi ko kayang gawin, ang dalhin sila sa Sacred Mountain. Doon lang daw makakahanap ng tunay na kapayapaan ang mga mangkukulam. Nabanggit ko na may bakas ng mga mangkukulam sa hilagang bundok at tinanong kung papunta ba siya sa Sacred Mountain sa Impassable Mountain Range, pero tumanggi siyang sumagot. Sinabi ko ring hindi ko sila basta papayag ang umalis dahil 2 buwan na lang ay magsisimula na ang Demon Months. Mababaon sa niebe ang bundok at mapupuno ng demonic beasts, kaya hindi ko hahayaang pumunta roon sina Ana at Nana. Iminungkahi kong manatili muna sila sa lungsod hanggang matapos ang taglamig bago hanapin ang Sacred Mountain. Napagtanto ni Nightingale na parang inaanyayahan ko ang buong association na pumunta sa lungsod. Hindi raw masama ang ideya, pero maraming tao ang natatakot sa mga mangkukulam at kapag nalaman ng simbahan, tiyak na aatakihin kami. Tinanong niya kung bakit ko isusugal ang ganoon kalaking panganib kung mas madali namang pabayaan na lang silang umalis. Hindi ako nag-atubiling sumagot na mahalaga sila sa akin. Naiintindihan niya, pero tinanong niya kung handa ba akong isugal ang buhay ni Ana. Nalito ako. Ipinaliwanag niyang kapag ang isang mangkukulam ay umabot sa edad na 18, haharap ito sa unang malaking pagsubok. Kadalasan nagigising ang kapangyarihan nila sa panahon ng Demon Months. Ang mga hindi nagising ang kapangyarihan bago mag-18 ay malamang hindi na magiging tunay na mangkukulam. Pero ang mga nagising na ang kapangyarihan ay tuwing anibersaryo ng kanilang paggising ay dadaan sa demonic possession. Sobrang paghihirap ang mararanasan nila, lalabas ang dugo sa balat, lalabas ang mga mata, at kung makakayanan nila ang sakit, gagaling sila matapos ang ilang araw. Pero kung hindi, mamamatay sila sa matinding paghihirap hanggang sa maging itim na usok ang dugo at laman nila, at ang matitira na lang ay sunog na balat. Maraming mangkukulam ang namamatay sa edad na 18 kaya iniisip ng mga tao na sila ay parang demonyo. Dahil malapit nang mag-18 si Ana, mas malaki raw ang tsansa niyang mabuhay kung nasa association siya. Kahit alam niyang mahalaga sina Ana at Nana sa mga plano ko,
umaasa pa rin siyang bibigyan ko sila ng pagkakataong mabuhay. Dahil nag-aalala ako sa kanila, pumayag akong isama sila ni Nightingale. Nagpasalamat siya at biglang naglaho. Alam kong malapit lang siya kaya pumunta ako sa kwarto ni Anna at ipinakilala si Nightingale at ipinaliwanag ang lahat. Pero nagulat kaming pareho nang sabihin ni Anna na hindi siya sasama. Sinubukan ni Nightingale ipaliwanag ang tungkol sa demonic possession, pero matatag na sinabi ni Anna na kakayanin niya at gusto lang niyang manatili sa tabi ko. Nawalan ako ng masabi. Dahil wala na siyang magagawa, nagpa siya si Nightingale na manatili muna sa lungsod at tutulungan si Anna kapag dumating ang araw ng pagsubok. Lumapit siya sa akin at sinabing mukhang aalagaan ko muna siya. Tumingin ako kay Anna at hindi ko maitago ang saya ko na pinili niyang manatili. Kinabukasan, sinabi ni Carter na namatay sa gabi si Tyree, ang head chambermaid ko. Natagpuan siya sa balkonahe na walang palatandaan ng pakikipaglaban. Mukhang aksidente. Pero alam ko na si Nightingale ang may gawa. Ipinakita lang nito kung gaano siya kapanganib at kapropesyonal. Maya-maya, dumating siya sa kwarto ko at kumakain ng almusal ko na parang walang nangyari. Sinabi niyang dahil mananatili siya rito, tutulungan niya akong bawasan ang mga problema ko. Binigyan niya ako ng papel tungkol sa mga taong gustong pumatay sa akin at sinabi niyang hindi niya pinatay si Tyree, may lason ito sa loob ng ngipin at nagpakamatay nang makita siya ni Nightingale, at ginawa lang niyang mukhang aksidente ang lahat. Nang basahin ko ang sulat, nalaman kong pinilit si Tyree ng isa sa mga kapatid ko dahil bihag ang kapatid niya. Pagkatapos, pumunta ako sa meeting kahit hindi pa kumakain. Sinabi ni Barev na kumita sila ng 200 gold coins sa pagbenta ng mineral kahit kalahati ang presyo. Matapos ang gastos, may natirang 90 coins na sapat para sa taglamig. Sinabi naman ni Carter na maayos ang recruitment ng militia pero problema ang training dahil magsasaka at manggagawa lang ang karamihan. Iminungkahi niyang humingi ng tulong kay Baron Boris. Pumayag ako kahit alam kong hindi ito tutulong. Nag-alala si Barev dahil kulang sa armas ang mga tao. Sinabi ko na may plano ako at ipinakita ko ang blueprint ng bagong uri ng sandata na magbabago sa mundo. Kalaunan, tinuruan ko si Anna na ituon ang apoy sa dulo ng daliri niya na parang blowtorch, pero mabilis siyang napagod at bumagsak sa akin. Nagtanong siya kung ano ang ginagawa ko at sinabi kong malalaman din niya dahil magbubukas ito ng bagong panahon. Nang gabing iyon, ipinakita ni Nightingale na kinuha niya ang drafts ng proyekto ko para magamit ng association dahil may Fire Witch din sila. Sinabi kong ayos lang at gagawa na lang ako ulit. Pagkatapos, inamin niyang naiinggit siya kay Anna dahil nakikita niyang pinagkakatiwalaan ko ito at matagal na raw mula nang may pagkatiwalaan siya. Kinabukasan, pumunta kami ni Carter sa estate ni Baron Boris. Sinalubong niya kami ng plastik na papuri. Hiningi ko ang tulong niya, mga instructor, armas, at sundalo para sa militia. Pero nagdahilan siya na pagod ang mga tao niya at nagbigay lang ng 1 gold coin. Halos magalit si Carter pero nagpasalamat ako at umalis ng walang gulo. Sa pagbalik, humingi ng tawad si Carter pero sinabi kong inaasahan ko na iyon at hindi kami dapat umasa sa mga maharlika. May sarili akong plano para sanayin ang militia, at kahit improvised lang sila, ipapakita ko kung ano ang kayang gawin ng isang tunay na militia.